ng 4 na taon ang inyong congressman sa Amerika. Ito ang litrato ko, papakita ko sa inyo yung pangalawang kampyonato ko, second championship. Ang nakalaban ko rito, isang itim na boksingero. Pinapakita ko sapagkat ito si Charlie Bolden, ngayon sikat na sa Amerika. Siya ay naging Major General sa Marines, naging Space Shuttle astronaut, nakarating sa kalawakan, at ngayon, siya na ang administrator ng National Aeronautics and Space Administration. Yan po si Charlie Bolden. Hindi niya makakalimutan si Roy Logoles sapagkat nung maglaban kami, tinalo siya ni Roy Logoles. Kaya magtatanong, marami pa rin nagtatanong sa akin, Congressman, alam namin naging champion ka sa boxing, pero medyo matagal na yon. Kayo ba, pwede pa? Kaya nyo pa ba? Para ko sagutin yung katanungan na yan, ito po, papakita ko sa inyo ang video na ginawa siguro mga 3-4 months ago. Panurin po natin sa YouTube. Ayan. Ano sa tingin nyo? Pwede pa ba? Pwede pa po. Makakaasa kayo, pwede pa si Roy Logoles. Pero itong sasabihin ko sa inyo, ako po ay isang mapayapang tao. Wala pong record na naging violente sa labas ng ring. Violente lamang ako sa loob ng ring. Pero ito ang maaasahan ninyo. Kung sakaling kakailanganin, kung sakaling kailangan para ipagtanggol kayo, kung mayroong umaapi sa inyo, kung kailangan para ipaglaban ang kapakanan ng Parañaque, makakaasa kayo. Si Roy Logoles po handang makipagpasagan ang mukha kanino man, anumang lugar, anumang oras. Yan po ang paglilingkod sa inyo ng inyong lingkod, Roy Logoles. Pagbalik galing sa Amerika, ako po'y nag-aral muli sa UP, kumuha ng MBA, Master in Business Administration, gumraduate ng valedictorian, number 1. Napili na Postmaster General, at dito nakilala ninyo ako. Marami sa inyo. Nakalaban ko yung mga sindikato na nagnanakaw ng mga sulat, mga pakete, na gusto ko ng tao, yung aking paglilingkod. At ako po'y napili na isa sa mga TOYM, 10 Outstanding Young Men. At habang nandun, sinimulan ko ang isang trabaho na masasabi ko na tunay na public service sapagkat walang sweldo. Yan po yung pagiging gobernador ng Philippine National Red Cross, at doon napalaban tayo sa lindol sa Baguio, pagsabog ng Mount Pinatubo, mga baha, at marami pang mga bagay. Pero ang hindi ko talaga makakalimutan, nung magkaroon ng gera ng mga sundalo sa Camp Aguinaldo sa Makati, nung maglaban sila noong December 1989, nagkaroon ng coup attempt. Nagpatayan ng mga sundalo ron, maraming nasugatan, maraming namatay. Ako po ay namuno ng isang team, pumasok doon sa lugar na mayroong bakbakan. At habang nagpuputukan, pinasok ko yung mga lugar, kasama yung mga team members, at niligtas namin yung mga sundalo na nasugatan doon. At dahilan dito, ang inyong lingkod ay nabigyan ng award na Bayani Gold Medal. Kauna-unahang Pilipino na binigyan ng Bayani Gold Medal ng Philippine National Red Cross. Lahalal, noong pong 1992, katulad ng sinabi ko, at dito sinimulan ko yung programa na naayon sa aking karanasan. Naranasan ko kung paano mag-aral sa sirasirang eskwelahan, kaya maraming mga school buildings ang aking pinagawa. Kasama na dyan yung mga school buildings sa San Antonio Elementary School. Halos lahat ng mga school buildings doon, proyekto po ni Congressman Goles. Yung school buildings sa Parañaque National High School, yung school building sa F. Serrano Elementary School, sa San Agustin Elementary School, sapagkat ayoko maranasan ng aking mga kababayan ang naranasan ko noong ako'y nag-aaral pa. Naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na sira-sira ang kalye. Ano ang sagot ni Roy Logoles dyan? Nagpagawa at nagpasimento ng maraming kalye. Marami dyan ay dito po sa Barangay San Antonio. Kaya kinilala si Roy Logoles sa dalawang bagay. Una, pagpapagawa ng pinakamaraming eskwelahan, school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque, paglilingkod ko sa inyo dito sa Barangay San Antonio. Pagpapasemento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque, paglilingkod ko ulit sa inyo rito sa Barangay San Antonio.
Bumalik noong 1995, bumalik noong 1998. Pagkatapos yan, ako po'y nahirang na maging miyembro ng kabinete, naging National Security Advisor. At doon, napalaban tayo sa issue ng seguridad. Tungkol sa Abu Sayyaf, tungkol sa mga terorista, tungkol sa bombahan. 3 taon ako nagsilbi doon, labas-pasok sa Malacanang. Maganda po ang trabaho bilang National Security Advisor. Pero pagkaraan ng 3 taon, ako'y nagpunta kay Presidente at sinabi ko, Madam President, namimiss ko na po yung mga kababayan ko sa Parañaque. Gusto ko na po bumalik bilang congressman ulit. At mabuti naman, pinayagan ako. At mabuti naman, ako'y muli niyong hinalal noong 2004. Nakabalik muli si Roy Logoles. Maraming salamat sa inyong lahat. Nahalal ulit noong 2007. At dito pinagpatuloy natin yung aking proyekto tungkol sa mga eskwelahan. Mga proyekto tungkol sa pagpapaayos ng mga kalye. At ang isa sa mga kalye na pinapaayos natin ay ito pong sukat. Ako'y natutuwa, si Mayor Bernabe, binigyan ng prioridad ng sukat, pinaganda yung island doon sa sukat. Ito. Ako naman, pinaayos natin yung asfalto doon, pinakinis natin ang gusto. Kaya ngayon, dahil lang sa pagtutulungan ng Mayor ng Parañaque, ng Congressman ng 2nd District of Parañaque, ang sukat ngayon, ang isa sa pinakamagandang avenue, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila at marahil sa buong Pilipinas. Paglilingkod po ng inyong Mayor at ng inyong Congressman para sa inyo. Ito yung mga eskwelahan naman. Dr. Ricardo Santos National High School, Parañaque National High School, San Agustin Elementary School, San Antonio Elementary School. Marami pong school building. Pero itong bandang huli, meron tayo sinimulang bagong programa. Alam niyo, no, ako'y bata pa sa Project 3, Quezon City. Katulad din ng mga bata dito, mahilig ako mag-basketball. Pero yung nilalaroan namin doon, ang basketball court, lupa. Siyempre, walang bubong, nakabilad kami sa araw. Pero paminsan-minsan, sapagkat malapit lang sa amin ang Ateneo, nakakalaro kami sa Ateneo. Covered court sila doon. Alam nyo, inggit na inggit kami doon sa mga estudyante sa Ateneo sapagkat napakaganda ng kanilang basketball court. Kaya kami po'y sumulat sa mayor, sa congressman, sa mga konsihal at nag-request kami ng covered court para sa Project 3. Awa ng Diyos, hindi po pinakinggan yung aming request na natiling pangarap yung gusto namin na magkaroon ng covered court. Kaya nga sinabi ni Roy Logoles, alam ko na marami dito sa Parañaque nangangarap na magkaroon ng covered court. Sinimulan ito ni Roy Logoles at ito tinatawag na Coliseum. At siyempre, ang isa sa mga una na nabigyan ng Coliseum dito po sa Sikom, sapagkat isa ito sa mga lugar na talagang malapit sa aking puso. Paglilingkod po sa Sikom ng inyong Congressman Roy Logoles.